Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. So ngayong umaga mga paps, mag-update tayo nitong aking front yard garden. Mga paps, titingnan natin kung ano yung mga bago ngayon, kung ano na yung update ng mga bonsai dito. So marami na akong na-workshop dito sa garden na to, tapos may mga bagong materials ako na bagong harvest. Dati ko ng materials pero bagong harvest lang. Tapos ito ay front yard lang. Di na muna natin titingnan yung nasa backyard, tapos yung nandun sa isang garden. So tara mga paps, i-update ko kayo, itutur ko kayo dito sa aking munting front yard bonsai garden. So ayan nga mga paps, at umpisahan natin dito sa mga bougainvillea. Yung isang bougainvillea dyan mga paps, yung medyo malago, ay tinanggal ko muna dahil hindi pa namumulaklak, puro dahon lang. So mag-umpisa tayo dito sa malaki. Ito mga paps yung pinagpuputulan ko ng mga sanga dati after niyang mamulaklak. Ayan po siya, meron ng mga bagong shoots. Ayan, meron na rin lumalabas na panibagong bulaklak. So ayan po ay bougainvillea. Hindi ko pa masyadong inaayos as bonsai kasi nasa flowering stage, kaya maganda mga paps yung bulaklak, kaya nahayaan ko lang muna. Ito naman yung isang exposed roots ko. Ito yung pinaka matagal na sa akin na bougainvillea. So blooming po siya. Yan po siya mga paps, in full bloom. So hindi ko rin pinuputulan, hindi pa ako nagpo-pruning nitong mga branches na mahahaba kasi may mga bulaklak. So sayang ng bulaklak. Tingnan natin yan mga paps sa kabila. Ayan, full bloom po siya. Napakarami ng kanyang bagong bulaklak. Yan, dami. So hinayaan ko lang siya dyan. Exposed roots po yan mga paps. Maganda na po yan. Kompleto na yung mga primary at secondary branches. Rotary na. So twiggings na lang yung inaayos ko dyan. Meron po ako rito mga bagong maliliit. So actually 4 po yan. Meron dito rock clasping. 4 yan dati, namatay yung 2 nung niripat ko dahil sa sobrang init. Tapos itong mga paps yung cascading ko na bougainvillea. So in full bloom din yan mga paps. Ayan, ang daming bulaklak. Ito bagong bulaklak ulit to. Natapos na yung bulaklak dito, may lumalabas naman na bago. So ayan, cascading po yan. Tapos kompleto, rotary na yung mga primary, pero yung mga secondary mga paps ay hindi pa lahat. So dito naman sa baba mga paps, ito yung isa sa bougainvillea na prinon ko din. So full bloom siya dati, tapos nawala na yung ibang bulaklak, pinutol ko na yung iba niyang bulaklak, ngayon in blooming na ulit. So yan, puro bulaklak po yan mga paps, yung mga lumalabas na yan. Yan o, puro flower po ulit yan. So mapupuno ulit ng bulaklak yan. Lahat ng secondary branches, lahat po may bulaklak. So yan po ay twin trunk na bougainvillea. Parang triple trunk kasi meron pa doon sa likod. Yan o. Pero pag tinignan dito sa harap, yan yung front na napili ko, parang twin trunk lang siya. Yung pangatlo, ito po yung pangatlo. Siya yung pumupuno doon ng back branch. So maganda po yan, rotary na yung primary branch. Pero yung mga secondary medyo inaayos pa mga paps. Tapos meron nga palang nadagdag dito yung mga orchids ni Mrs. Yan, naglagay po tayo ng orchids dyan. Yung isa po ay blooming. Yan, meron po siyang flower. Yung dalawa ay titingnan natin kung mapapabulaklak natin yan. So yan po ang bago. Dito po maraming materyales. Ito yung mga inaayos kong materyales. Makalat kasi bagong ayos. Tapos meron din tayo ritong orchids ulit. Blooming na siya, puti. So ayan mga paps. So medyo makalat lang sa ngayon kasi hindi ko pa naatatanggal yung mga bagong material dyan. Bagong harvest dyan. Actually lumang material pero bagong harvest. Ngayon mga paps, pupunta tayo dito. Ito yung pinaka front na doon sa kalsada So meron tayong mga bagong ornamental plants dito, pang indoor plants. So kinuha ko yan para lagay dyan sa indoor mga paps. So meron pa dito itong material na to, itong bonsai na to. Hindi ko pa tinatanggal yan kasi plano ko sanang ipapakapit dito sa bato. Pero hindi pa ako nagkakaroon ng time. So hinayaan ko lang muna dyan. Meron po ako dyan na rubber tree, 2, magkaibang klase.
So, pinapakapal yung mga rubber tray. Tapos meron po ako dito ng rock clasping. Ito, napakita ko na to dati. Yan po ang itsura niya, top view. Tapos yan, pinapakapit sa bato. Pinaikot ko yung katawan niya. Ito po ay trunk dyan mga paps. Ano? Hindi po yan roots. Trunk po yan. Tapos nag-create na siya ng mga roots dyan para kumapit sa bato. Yan. Tapos dito sa taas, ito po yung aking red balete na rock clasping. Pinakamatanda sa aking red balete. Kapit na yan sa bato. So, very stable na. Kompleto na rin yung halos kompleto na yung branches. Yung dito na lang, itong part na to ay hollow. So, itong pinapahaba ko pa ng konti, ilalagay ko yan dito. Tingnan natin sa taas. Yan po ang itsura niya sa top view. Halos kompleto na. Yan, ito po mga paps ay yung aking multi-trunk na red balete. Malaki po ito mga paps. Malaki na yan. O, yan po siya. Yan ang itsura niya. Wild na naman. Pinakita ko na rin ito nakaraan. Nag-cutback po ako ng mga branches. Ngayon wild na naman siya. So kailangan na namang ayusin yan. Actually hindi ko pa kinakutback kasi mga green ba yung mga branches niya. Ano? So magkakalayo pa yung mga nodes. Kaya ewan ko. Medyo mahirap pa kasi mag-cutback sa ganitong material na malalayo yung nodes. Dapat magganito yung kulay niya. Kasi nagda-dieback po pagka kinutback na walang foliage na matitira. Susunod yan mga paps ay itong twin trunk na almost finished na rin. Twin trunk po yun na red balete. Yan po ang kanyang talbos, pula. So ayan po siya, ang itsura niya. Halos buo na. No? So rotary po yung kanyang branches, top view. So ayan po siya. Medyo manipis lang, yung ibang foliage hindi pa lumalabas. Pero maganda na po yan. Pat na lang ang kulang. Ito naman, ito yung aking Ficus benjamina. Bali, nag-branch selection po ako dyan. Kaya medyo manipis yung dahon niya. Pero para sa akin buo na yan. Pat na lang din yung kulang ulit. Formal upright po yan Ficus benjamina. Ito yung mga lumiliit masyado yung dahon. Yung patulis yung dahon. So iba po yan doon sa ganito. Ito, benjamina rin to mga paps. Ito, pero iba yung dahon yan. Ito ay medyo malalapad yung dahon niya. Medyo bilugin. So ito yung mga kalimitang nakikita sa mga garden center na ginagawang niwaki o garden tree. Anong mga paps, sinasama sa mga ornamental plants. Samantalang yung isa na yun mga paps, iba yung dahon nito. Ito yung nakikita sa wild mostly. Yan. So ito naman mga paps, bago. Matagal na sa akin to pero kinuha ko doon sa garden, sa isang garden. So ang nangyayari ay nag-cutback po ako tapos hindi ko na inayos masyado as bonsai. Gagawin ko po siyang maliit na niwaki. Cutback ng cutback yan mga paps para kumapal lang yung foliage. Wala na akong planong i-wire po yan. Ito naman yung isang bougainvillea. Ito yung kinutback ko rin. Actually blooming to. Tapos nag-cutback ako ng mga branches niya pagka ubos ng kanyang bulaklak. Tapos meron na ulit siya. Yan. Namumulaklak na po ulit siya. Yung mga kinutback ko, yan. May flower po yan na lalabas dyan. So maliit na bougainvillea. Ayan mga paps. Then ito yung recently na inayos ko. Ito yung Ficus retusa. Sa iba retusa ang tawag dito. Sa iba naman ay microcarpa. Ayan po siya. Ito ay buo na. Mga paps. Although hindi pa siya wireless. Marami pong aerial roots. Pero yung ibang aerial roots po dyan tatanggalin ko. Yan na po itsura niya. Rotary yung branches. Yan po yung top view. Yan. So ito naman mga paps yung aking Ficus benjamina na sobrang laki. Yan po. Hindi ako masyadong nag-wire. Yung mga primary lang yung wina-wire ko. Then cutback lang ng cutback para kumapal yung foliage, magkaroon ng back budding.
So malaki po yan. Ayan, ganyan siya kalaki. Ito po yung reference. D3. D4 yata to. D4 na tubo. Halos ganyan po kalaki yung kanyang katawan. D4 na PVC. So yung Vietnam Bluebill ko rito namatay. Sobrang init. So sa kasamaang palad namatay. Yan. Ito rin muntik na rin mamatay. Ito po ay red balete. Ano lang to? Cuttings, tinuso ko lang dyan. Ayan po sila. Then punta po tayo rito. Ito po yung aking alaga. Ayan, nag-nest sila dyan. Wala siya ngayon. So ayan. So dito, ito naman yung nakaprogram ko na pang fusion. So ito mga paps, ito itong branch na to. Ayan. Pinupuse ko siya dyan sa main trunk para kumapal tapos magkaroon ng branch dito. Ayan. So maganda na rin po yan mga paps. Kompleto na halos yung branches maliban dito. Kaya naglalagay po ako ng bagong cutting. Rooted cuttings po yan. Tapos naglagay ako ng extension dito para yung roots niya ay makapag-belo, magkaroon ng belo. So ayan, akyat tayo rito. Ito po ay red balete ulit. Ayan, pula po yung kanyang talbos. Multi-trunk na siya. Ayan. So ito po yung pinakakatawan niya. Ito yung pinakakatawan niya. Ito mga branch na lang yan. Branches. Tapos tinanim ko ng ganyan para magmukhang multi-trunk. Ayan siya. Then another. Yan. Naka-rock clasping, grown on rock mo ito, root over rock na Ficus Microcarpa Long Island. So maganda na po, pwede na po yan pang display ng terracotta pot. Next mga paps, ito almost finished na rin. Wired pa siya pero halos tapos na rin yan. Naka terracotta pot. Ayan. Money tree. Pero parang may ficus na yata to, pero ang pinagkaiba niya mga paps, medyo crispy yung dahon niya at parang plastic talaga. So money tree, yan, maganda yan mga paps. Maliit lang siya, mga shohin size yata to. Ayan po siya. So pwede na yan pang display. Ito naman yung isa, ito po yung aking exposed roots na dwarf melendres. So blooming po yan, in full bloom. Ito naman buo na rin to mga paps. Pat na lang yung kulang nito. Maganda kasi walang tigil yung bulaklak niya. Ayan mga paps, oh. Punong-puno talaga ng bulaklak yan. Dami. Ayan, oh. So kompleto na yung branches niyan mga paps. Paikot, rotary, exposed roots. Yan, medyo matagal na rin sa akin yan. Tapos ito yung recently lang na inayos ko. Twin trunk. Actually conjoined twins, one trunk tapos may dalawang apex sa taas. Ficus Microcarpa na Long Island. So ito almost finished na rin. So naghahanap na lang talaga ako, naghihintay na magkaroon ng budget para sa paso. Ayan mga paps. Yan. Then may bago ako rito. Meron nga pala akong jade dito mga paps, yan. Susubukan ko yung jade, Marami kasi ako nakitang jade na bonsai, ginagawang bonsai. So susubukan ko. Tapos meron dyan bagong orchids kay Mrs. So binibilad ko mga paps yung orchids. Kasi kailangan rin ng sunlight, yung morning lights. Ito nga pala yung bago mga paps. Ito pinakita ko na rin to sa video. Yan, Ficus retusa. So kompleto na rin yung branches nito. Rotary na. Tapos nagpapakapal na lang ng foliage at magpapalaki ng trunk. Ayan mga paps. Yung itsura niya. So malapit na rin yan. Then baba tayo dito. Red balete. Grabe ganda. Ayan mga paps, oh. Tingnan mo yung ugat niya. Sobrang tanda na niyan tingnan. Ayan, kompleto, branches.
nag-defoliate siya, self-defoliation na ng mga paps. Tapos nagsilabasan na yung mga bagong foliage. Yan. So nagagandaan talaga ako dyan sa isa na yan. Then meron tayong ito yung mga pang yan, balete ulit, Benjamina na rock clasping. Medyo matagal na rin sa akin to. So galing lang to mga paps sa Yamadori na maliit. Rescue to. Ginawang rock clasping. Na-rescue ko yan. Ayan malapit na rin. Pwede na pang display. Pasok na lang yung kulang. And yan, may rock clasping naman ulit ang Picos Microcarpa. Long Island. So, stable na yan sa bato. Kapit na mga paps sa bato yan. Yan Then, cascading yan. Cascade style. Nagpapakapal na lang din ang foliage. Kompleto na yung branches, primary at secondary. So, ang hinihintay ko na lang dyan mga paps, twiggings. Pakapal ng foliage. Then, ito yung aking Picos Consina. Red balete. Yan. So, dating naka Phoenix Grap or Tanuki. Dating naka Tanuki, pinutol ko po yung kahoy. Yan pinutol ko hanggang dyan. Tapos, binuo ko yung top part. Pinutol ko yung roots niya papunta doon sa ground. Tapos yan po siya. So kompleto na yung primary branches. Yan po ang itsura niya. Top view. So nagtitwiggings na lang po ako. May mga secondary na, tapos twiggings na lang yung binubuo. So mga pops, yan lang po muna sa ngayon. Update nitong aking small front yard bonsai garden. So sana po ay nag-enjoy kayo sa tour. Sana ay nagustuhan nyo yung aking mga bonsai. Yun lang mga paps. Once again po, iimbitahan ko kayo na mag-subscribe para mas marami tayong ma-share. Mas tuloy-tuloy yung pag-share ng ating video. Then, click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong video, sa updates nitong aking mga bonsai. At aking bonsai garden na maliit. So, yun lang mga paps. Ito ay mga gawang baguhan pa rin. So tuloy-tuloy po tayong matuto. Once again, magandang buhay at happy bonsai.